Grabe kawawa itong mama dog na to kasi tinaga siya sa ulo. Andito pa rin nga guys sa Mindoro si Mother at eto na naman sila for the gala-gala na naman ang mga personality. Pero kasi eto na yung mga ilang days ni Mother sa Mindoro bago siya tuluyang umuwi since tapos na rin nga siya sa asikasuhin niya dito. Pero bago nga sila umuwi, minake sure nila na makakapunta nga sila dito sa San Teodoro since dito nga nakatira yung isa sa mga kapatid ni Mother. Bale dumaan nga muna sila dito sa gawaan ng pawid. Kung hindi ako nagkakamali guys, pawid nga yung tawag siya. Alam nyo ba nakaka-amaze guys yung mga gumagawa ng ganito kasi grabe, sobra talagang galing nila at ang linis rin ng pagkakagawa. Syempre, tiyaga-tiyaga rin talaga bago magawa siya since isa-isa talaga yung nilalagay tapos tinatahirin nila. Kaya naman hands up para sa mga gumagawa ng pawid, grabe, sobrang gagaling nyo po at sobrang titibay ninyo gumawa. Mahaba ang pasensya rin kasi talaga ang kailangan sa paggagawa ng ganito. Anyways, after nga nilang makapunta dyan, dumiretso naman na sila dito sa bahay ni na Tito. Kasama rin nga pala ngayon nila si Inay since bihila lang din nga makarating dito si Inay dahil medyo may kalayuan rin nga ito mula sa bahay nila. Pagdating nga nila, napansin agad ni Mother itong doggy na to na merong mga puppies. Bale, tinali kasi siya ni Tito. Ikinuwento na rin nga ni Tito ang history ng doggy na to kasi alam nyo ba guys, hindi to sa kanya noon at nataga itong doggy na to sa ulo. Bale, ito nga i-check ako sa inyo guys kung ano yung nangyari sa doggy na to at bakit siya nataga sa ulo at kung bakit siya napunta dito kay na Tito. Bale, itong doggy kasi na to guys, pag mamaari daw to ng kamag-anak rin daw naman nila. Tapos itong si Doggy, kilala talaga siya sa pagiging mabait, malambing na itong aso. Si Doggy, para nga siyang si Malia. Alam niyo yung aso na sobrang talino, nakakaintindi talaga siya to the point na para na siyang tao. Tapos yung set of puppies ni Mama Doggy noon, talagang make sure niya na naalagaan niya ng maayos at nabibigyan niya palagi ng food. Pero doon na nga sila nagka-problema guys. Kasi sa paghahanap nga nitong si Mama Dog ng food para sa mga junakis niya, doon talaga siya napahama. Ang nangyayari daw kasi guys, itong si Mama Dog talagang nagnanakaw daw siya ng pagkain para nga may maipakain siya dun sa mga junakis. Alam niya, kahit may binibigay naman pagkain yung may-ari, talagang pinaghahanap pa rin niya ng food yung mga anak niya. Dumating rin nga sa point na pinagnanakaw na niya ng food yung mga anak niya. Tapos syempre yung ninanakawan niya ng pagkain, nagalit rin nga talaga sa kanila. Kaya naman nung maabutan nga itong si Mama Dog, nataga nga daw siya sa ulo nung pinagnanakawan niya ng pagkain. Pero buti na lang rin talaga naka-recover nga itong si Mama Dog. Tapos ito, kinuha na rin na nga siya ni na Tito. Yun nga lang, kinailangan nilang itali itong si Mama Dog para ma-make sure nga na safe na siya ngayon. Nakakatuwa rin nga kasi talaga ang mga doggies, talagang grabe din yung sacrifice nila para sa mga junakis nila. Kumbaga same na same rin talaga sa mga tao, tayo magsasakripisyo talaga tayo para sa mga anak natin at ganun rin po ang mga aso. Pero guys, itong mga puppies ni Mama Dog na to, ibang puppies na niya to at hindi ito yung puppies na ikinukuha niya ng pagkain noon. Si Mother naman, syempre nilambing-lambing niya rin itong puppy na to since alam nyo, ilang taon na rin nga tayo na hindi nagkaka-puppy sa ating pack members. Sabi ko nga, parang namimiss na ni Mother magka-puppy. Diyos ko, sino kaya ang pwede pa nating paanakin sa ating pack members? Kasi alam nyo naman, marami pa talaga sa mga females natin ang hindi pa nagkaka-baby. Katulad na lang nga ni Snow White, ni Chanel, at ni Olaf, at yung iba pa. Ay nako, kayo na nga mag-comment sa comment section at tanungin nyo kay Mother kung namimiss na ba niya magka-puppy at kung sino ang gusto nyo mga anak pa sa ating mga pack members. Kasi syempre, kahit ako, gusto ko rin talaga makita kung ano ba yung magiging puppies ng mga iba nating pack members na never pa talaga nanganak. Pero syempre, nahihirapan rin kasi talaga si Mother kapag may mga puppies tayo since ilang buwan talaga yan ng puyatan. Tapos syempre, very fragile ang mga puppies. Matindi rin talaga ang kailangan mong pag-aalaga sa mga puppies kapag meron. Kaya naman si Mother, nagpahinga muna siya sa pagkakaroon ng puppy para makapag-focus rin nga tayo sa pagko-content natin. At doon tumigil rin nga tayo guys sa pagpapaanak sa ating pack members. Doon din tayo nakapag-focus ng pagtulong sa mga stray dogs. Doon na talaga tayo nakaka-rescue ng mga aso at patani rin nga ng mga pusa. Kaya naman nung mag-stop tayo sa pagbibreeding, kumbaga nagkaroon din talaga tayo ng bagong purpose at yun nga ay ang pagtulong sa mga stray cats at dog at pati na rin nga doon sa mga dog na kailangan talaga ng tulong gaya na lang ng mga galising aso. Anyways, balik tayo sa video. Ayan, enjoy nga sila dito to the point na talaga nagkahiyaan pa sila manguha ng mangga. Grabe ang lawak dito guys ng manggahan na at in fairness, ang gaganda at ang lalaki rin talaga ng mga mangga dito. Alam nyo naman, mangga season talaga kaya hitik na hitik ng bunga ang mga mangga at talagang kaliwa
kaliwat kanan yung makikita nyong nagbebenta ng mga mangga. Pero dito nga for the sungkit lang talaga sila dyan at limot-limot at etong si Mother tuwang-tuwa nung una kakuha siya ng bumagsak na mangga. Wala nang hugas-hugas yan guys, pinunasan na lang niya sa damit niya at diretso kagat na. Yan rin kasi talaga yung masarap yung kakainin mo pagkatapos mong limutin. Di mo na rin kailangan ng kutsilyo kasi ngab-ngab na lang, kering-kering na at ang sarap-sarap rin talaga. Etong si Mother naman kung ano-ano talaga mga nakikitang bunga-bunga at Diyos ko naman parang gusto niya lahat kainin. Sabi ko nga baka maya-maya malaso na tong babaitang to sa sobrang kulit niya. Anyways, halos nakakalahating sako rin naman sila ng mga nakapanguha at syempre enough na yun kasi ang dami na rin nun ha. Kaya naman eto, bumalik na rin nga ulit sila dito at si Inay hindi rin talaga nagpahuli kahit wala siyang ngipin. Talagang nagtalop rin siya ng mangga at ayan, lumafang rin talaga siya o diba mangga lovers, ang mga first novelty. Eto naman na guys, yung pinanguha nilang saging nakita nyo yung binabalatan nila kanina. Dito na nga ako na-amaze guys kasi sila pala mismo yung gumagawa ng banana chips na kinakain ni Mother kanina. Tingnan nyo ang galing kasi pinapadaan nga lang nila yan dyan na talagang sobrang nipis na ng mga bananas na yan. Syempre sila na rin mismo ay nagluluto niyan at grabe ito na nga yung itsura pagkatapos at pinadalhan pa rin nga nila tayo ng sandamakmak na banana chips. Oh my god, ang sarap Ikinarga na rin nga dito kay McQueen lahat ng mga dala natin. Meron dyan mga mangga at kung ano-ano dito talaga sa Mindoro kapag pupunta ka sa isang bahay, hindi pwedeng hindi mapupuno ang sasakyan nyo ng mga pabaon nila. Sabi ko naman sa inyo dito sa Mindoro, sobrang babait talaga ng mga tao. Anyways, bago sila umuwi, dumaan rin nga sila doon sa pinakita ko sa inyo kanina na gumagawa ng mga pawid. Kumuha rin nga kasi itong si Tito Abe ng sandamakmak na pawid at mapapalaban na naman ngayon si McQueen sa mga kargahang ganito. Sa atin kasi talagang dog food lang ang nakakarga natin kay McQueen at syempre pati na rin nga ang ating mga pack members at pati yung mga rescue natin. Pero dito sa Mindoro, kung ano-ano talagang kumakarga sa kanya. Tingnan nyo naman talagang pinuno nila itong si McQueen ng sandamakmak na pawid. Pinagsiksikan talaga nila para magkasya lahat. Pang malakasan na talaga itong si McQueen pero in fairness, nakakatuwa siya. Ang dami na niya na-experience dito sa Mindoro. After nga yan guys, umuwi na rin sila since haabutin nga sila ng dilim dahil medyo malayo-layo pa rin talaga at mahaba-haba pa yung biyahe. Hindi naman ako nagkamali kasi ayan talagang inabot sila ng dilim at nagka-problema pa nga sila. Paano ba naman kasi yung dadaanan nila punong-puno nga ng mga damo na nakapunta dyan sa pinakadaanan ng sasakyan. To the point na talagang magagasgasan ng matindi yung mga gilid-gilid yung McQueen kung susuong sila dyan. Buti na lang tinabas yan ng mga tito ko at mga pinsan. Tulong-tulugan na talaga nila yan na tabas-tabasin para nga hindi mapahamak itong si McQueen. Biruin nyo sa haba ng daan, talagang binaybay nila yan at tinanggal lahat ng mga nakaarungang ganyan para hindi magasgasan si McQueen. Pagbalik naman ni na Mother dito kay na Tito Abe, syempre sinalubong na naman tayo ng batang makulit. Walang iba kundi itong si Tiger. Andito pa rin nga sa labas si Leo nung time na to, syempre waiting sa kanyang fur dad since kasama nga siya ni Mother. Nakakatuwa rin naman itong dalawang to kasi sanay na sanay talaga sila dito at eto rin nga pala yung dalawang cats na inadopt dito. Ito nga rin pinakita nila yung itlog ni na Tito Abe. Feel ko nga guys, ito yung papapisain nilang mga itlog.